Nagpositibo sa red tide toxin ang dagat sa Bataan, kaya pinagbawal na muna ang paghuli, pagbenta at pagkain ng anumang uri ng shellfish tulad ng tahong at talaba mula sa Bataan. Pero may ilang tinderong tuloy pa rin sa pagbebenta ng shellfish. Nakatutok si Salima Refran. Tumpok-tumpok ang mga talaba at tahong na binebenta sa tabing kalsada sa Samal, Bataan. Sa Orani Public Market, meron pa rin ilang nagbebenta ng talaba. Kahit simula nung Lunes pa pinagbabawal na ang paghuli at pagbenta ng shellfish sa Bataan dahil sa red tide. Base sa Shellfish Bulletin na nilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpositibo sa red tide toxin ang coastal waters ng Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Orani, Abukay at Samat. Hindi naligtas para kainin ang lahat ng uri ng shellfish, pati na ang alamang. Pagka kasi nag-ban, buong province yun. Dahil yung current nga natin, tuloy-tuloy yan. Pero pwede pa rin namang kainin ang iba pang uri ng lamang daga tulad ng isda, pusit, hipon at alimango. Nananawagan ng tulong mula sa gobyerno ang mga apektado mangingisda at tindero ng shellfish. Napakahirap, magpapasko pa naman, wala kaming kabuhayan kundi ito lang. At dahil may red tide scare, apektado maging ang bentahan ng shellfish sa palengke sa Quezon City, bagamat hindi raw ito galing ng Bataan. Medyo matumal kasi sabi nila may red tide pero yung taong namin galing Cavite. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.